Maayong hapon or magagandang araw sa inyong lahat. Ito na po yung hinarvest ko na watermelon sa nung isang araw. Hinarvest ko po ito. Parang overripe po siya, yellow. Tatapon ko sana pero sayang naman Kaya pagtiyagaan ko muna. Pagtiyagaan ko pong piliin yung maganda. Kasi na-overripe po siya. Hindi ko siya na-harvest ng maaga. Nung time ba sa pag-harvest. Kaya ganito po yung mukha niya. Pero maganda. Maganda naman. Ayan. Malaki eh. Sayang nga lang at ayan guys, ang dami niyang buto. Parang siya. Ayan. So, pagtiyagaan ko na lang, Uy, masarap din. Masarap din siya. Kahit ganito lang. Hindi ko nga akalain na magkakaroon ako ng malaking watermelon eh. Tingnan mo yan, Ayan guys, Kasi last year, mayroon akong watermelon. Yellow din ganito, pero maliliit. Ang daming ang bunga nun last year. Daming ang bunga noon last year. Tapos, hindi siya malaki ganito. Maliliit lang siya. Alam nyo guys, pagka ito yung parang siya. Diba? Masarap. Masarap siya. Sayang naman itapon. Kasi na-overripe lang. Kaya, pwede na ito. Sayang naman Abuti na lang yan, may kainin ako. Ayan, Ito pag kinain mo to yung, kasi overripe, para siyang, buhangin. Ay, naku guys. Buhay talaga dito. Buhay Amerika guys. Mahirap. Kaya pag guys, uuwi na ako sa Pilipinas. Maganda doon. Kayo guys, saan ba kayo? Pag tumanda kayo, yung mga nasa abroad dyan, siguro na-miss nyo din ang Pilipinas, Hindi, mas maganda sa Philippines, hindi, yun nga lang magastos din doon. Kasi doon naman lahat pera. Dito naman, trabaho ka ng trabaho. Magastos din dito. Pero, madali kang makahanap ng trabaho dito. Sa Pilipinas, di ba, may discrimination pa. Yung mga pangit,
Yung mga panda kagaya ko, ayaw tanggapin sa trabaho, di ba no? Tapos naalala ko noon, nung kabataan ko, ako, wala kayang kukuha sa akin na magtrabaho. Lalo na't wala naman akong natapos. Siyempre, ang bagsak ko, katulong. Nangatulong ako. Ay, napakahirap ng buhay. Labandera, taga-plancha. Tapos, siyempre, may mga amo ka pang mahirap, no? Yung mahirap ba na pag gusot-gusot yung na-plancha mo, papaulit sa'yo. Ay, nako. Kayo dyan, mga katulong, naranasan nyo yan, ano? Papaulit sa'yo. Iuulitin mo na naman. Nagtaka ka the next day, nandoon na naman sa laundry room. Yung pinalansya mo kasi hindi pa nagustuhan ng amo, si sir o si ma'am. Ay nako guys, ganon talaga napakahirap talaga noon. So hindi ko lang ngayon alam kung iyon pa rin ba ang mga policy sa Pilipinas. Kasi ang tagal ko nawala sa Philippines. Kaya ito malapit na akong mag-retire. Babalik na ako sa Pilipinas. Kasi mahirap dito wala akong kamag-anak. Mas maganda doon. Kahit wala kang kamag-anak, may kapitbahay ka, di ba no? Kapitbahay lang. Mag-alaga sa'yo. Basta may may pangbayad. Sana mayroon akong pangbayad, guys. Pag nag-retire ako, sana naman, ay, nako, mahirap. Ito, i-slice ko lahat. Yan, marami na, guys. Ang dami na. Maganda pa naman, gold yellow. Gold yellow, guys. Yung color. Sana sa Pilipinas magkaroon ako ng garden na makapagtanim ako ba. Sana titingnan natin Uy, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. I-upload ko po itong video. Kasama yung video ko na hinarvest ko to yung isang araw. Ipamimigay ko po kasi nag-harvest ako ng mga gulay ko din. Upo at saka patula. Ayun. Pero, ayun. Pinamimigay ko po yun sa pumunta ako ng California. Nagbisita ako doon sa kaibigan ko. Kaya, dinala ko yung kasi Vietnamese sila Kumakain sila ng gulay natin. Mga mababait. Siyempre, hindi naman ako kumuha ng video na kasi mga private sila private person. Kaya ito nakabalik na ako at ito na ngayon medyo sinisipon. Saka hindi pa medyo magaling. Pero at least ito nakakatuwa na mayroon akong na harvest. Galing at least kahit paano guys, ang sipon ko tumutulo talaga. Sige na nga guys, kaya tatapusin ko na nga itong video. Basta ito na ayan, napakasarap na nito. Ang sipon guys tumutulo. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo dyan, lahat. At magkita-kita po kayo sa susunod ko pang mga episode. Buhay sa Amerika with Ate D. Subscribe. Thank you so much.